everyone na nandito ngayon sa ating Zoom. I'm so excited to share sa inyong lahat kung ano din ho yung perspective ng isang anak ng OFW. Lalo na yung mga shares natin kanina. Isa din po dahil sa po yung mga OFW, naka-experience ng magtrabaho abroad. And at ngayong gabi is matutunghayan nyo naman po ano po yung voice ng mga anak ng OFW na iniwan para magtrabaho abroad. And yes, magpapakilala po muna ako. I am Kimi Bangando, a college graduate, raketera, and anak po ng isang OFW and part na rin ho ng Millionaire Circle. And comment down, I want to be in this community. Kasi ako po, everything starts right after graduation. Isa pa akong college graduate, nagsimula ako sa opportunity na ito. Wala din hong alam. Pinaaral lang ng magulang, pagka-enroll sa akin ng mama ko, nasa abroad na siya. So binigyan niya lang ako ng pera pang pa-enroll and then right after niyan, after din ho ng graduation, hindi ko na rin po siya nakasama. So paano nga ba nag-yes ang isang Kimi Bangando after ng pagka-graduate niya? So my life changed the day I said yes to this opportunity. And sabi ko, ano yung gagawin ko sa ganitong opportunity na na-present sa akin? Kaya I want you to comment opportunity. And yung opportunity na ho na ito, ito po yung naibigay sa akin. Naging part po ako ng Millionaire Circle, na-experience ko po na kumita ng ganito. And this income represents po ng isang anak ng OFW na nagawa itong business na ito and nabago po ang buhay. And I want you to immerse with me. Ituring mo na ako yung anak mo ngayon na nagsasabi na, Ma, Pa, uwi ka na dito sa Pilipinas. But before I start, I grew up in the mountains of quiet place of Ilocos. Ilocos Sur. Isa po akong Ilocana. Kaya sa mga Ilocana na nandito ngayon, naimbag nga rabi kada tayo amin kakabsat, ken bigat kada tayo met. So, lumaki ho ako doon sa probinsya kung saan napakaraming bundok talaga. Kumbaga walang signal, walang kuryente minsan. And sabi ko, hanggang dito na lang ba yung life ko, hanggang dito lang ba iikot yung cycle ng routine namin. Kaya po nag-decide yung mami ko na umalis po dito sa probinsya namin kasi kulang ho yung income na meron din. Alam ko, kaya ka din nandyan sa ibang bansa kasi maybe ikaw yung mami na sinabi mo na, anak, kulang yung sahod dito, magka-college na kayo. Or ikaw yung nagsabi na, 4 na kayo, 3 na kayo na papaaralin ko ng college. Kaya kailangan ko na rin umalis sa comfort zone ko. And next po, as a 4 years po na nagtrabaho yung mami ko sa Hong Kong. Kaya sa mga taga Hong Kong na nandito ngayon, maybe kayo yung tinatawag nila na kunyang. Kung ilang years ka na nagtatrabaho dyan, I want you to comment it. Kung nakapag for good ka na, i-comment mo pa rin kasi nagtrabaho ka sa abroad. Na-experience mong umaga, 5 a.m., magsa-start na yung trabaho mo kasi magka-carwash ka. So ito po yung mother ko sa Hong Kong, 5 a.m. na po yan. Nandiyan na yung alarm clock. Di ba? Hindi ka pa nga nakakatulog ng 4 hours, 5 hours. Nagising ka na kaagad. From 5 a.m., nagtatrabaho hanggang 10 p.m. Minsan pa, may papatrabaho pa kasi may bisita kayong dumating. Nandyan yung kapatid ng amo, pamangkin ng amo, kaya magtatrabaho ka until 1 a.m. So, 4 na lang na oras yung tulog mo. Sa 4 na yun na oras, ano yung ginagawa mo that time? And yung mother ko din ho, ito yung binigay niya sa amin, mga balikbayan box. Kasi dito lang kami natutuwa eh. As an anak ng OFW, maybe nakaka-relate nga, yes, masaya kami sa mga pinapadala nyo. Mga pinapadala nyong pera, mga pinapadala yung pagkain, chocolates, lahat. Talagang gustong-gusto namin yan. Pero yung mother ko po, sa pagtatrabaho niya ng 4 years, bumalik po, pumunta po ako sa Hong Kong and binalik ko na lang po yung picture frame niya at 2 maleta. Yes po, sa pag-work niya, pag-uwi niya ho dito sa Pilipinas, hindi ko na rin po siya nasilayan. Kumbaga, after po ng pagdidibo ko, 18 years old. Tapos ilang taon na po nung nawala. Kaya sabi ko nga, paano to nangyari? Kasi umalis ka lang naman na masaya eh. Tapos babalik ka na at makikita kita na wala nang buhay. So, sa pagsistay niya sa Hong Kong, naging masaya yung life ko, naging happy-go-lucky. Na-experience ko ho lahat. At ito din ho, nakapag-travel po sa kung nasan yung mother ko. Hong Kong, Macau, China, na-provide niya po yan bago siya mawala dito sa mundong ibabaw. And sabi ko, buti na lang no, nagtrabaho ka sa abroad ma. Kaya sabi ko din, buti na lang nag-decide ka din na umalis sa atin at ma-experience namin to.
But pina-experience mo lang pala sa amin. May hangganan pala yung ganun na kasiyahan. Kaya if isa kang OFW na naparanas mo din sa kanila, good for you. Kasi yan yung pinaka-goal mo, na maparanas din yung mga nararanasan mo ngayon. Pero ito yung pinakaayaw mo na maranasan nila. Ang magkuskus ng kubeta, magpunas ng puwet, at kung ano yung tinatrabaho mo, gusto mo ba na trabahuin niya din? Pinaaral mo ng ilang taon sa college. Tapos, ganon din yung mangyayari. And ito po yung biggest shift na nangyari sa akin. Nawala po yung parents ko, 19 years old ako, kaya nag-ukay-ukay po ako. Asa madiskarte, alam ko hindi ganon yung mga anak nyo minsan. Kasi yung anak nyo, pinalaki nyo na, padalhan na lang kita anak, padalhan kita ng ganito, pinoprovide nyo. Pero ako ho yung representation ng isang anak na kulang yung padala ng magulang ko kaya kailangan kong magsipag. Comment down, masipag ako. So yan din ho yung naitatak sa akin na kailangan mo magtrabaho, mapa-experience mo yung hirap dito sa abroad kasi hindi madali na nandito lang ako at pinapadalhan ko kayo. And college days po, syempre nasabi ko wala na yung parents ko, wala na yung magbibigay sa amin. From that 100% life to zero. Like zero, wala talaga. Sabi ko, tayo, susunod na lang siguro tayo. Sabi kong ganun. Pero hindi eh. Naging malakas din yung loob ko. Kasi kung tinignan ko yung dalawa kong kapatid, may dalawa pa akong isi-save. Kaya nagtrabaho, naging working student. And eto din ho, reason bakit mo ito gagawin. Ano yung rason at purpose bakit mo na-click itong link na ito? Kaya I want you to thank that person who sent this link to you because that person is makakasama mo siya sa journey. Alam niyo ho, hindi mo kailangan na habang buhay nasa abroad ka. May it be 10 years, 15 years, nagtatrabaho ka dyan, at sasabihin mo na, baka hanggang dito na lang din. At sasabihin mo din na, baka hanggang dito na lang din, naalagaan ko yung anak ng iba. Ni graduation, hindi ka naka-attend. Tapos na ho yung graduation, college na ulit yung anak mo. Senior high na sila kasi pasukan na. Anong napadala mo ngayon? Yung pambayad lang ng pampaaral? Yung pambayad lang ng tuition fee at kagamitan nila? Kaya you don't deserve na magstay dyan. Ako na ho yung nagsasabi as an anak, na hindi mo kailangan na magtagal abroad. Kasi nandito kami oh. You have this opportunity na nagpapakita sa'yo na kung kaya mong gawan ng paraan, alam ko, magagawan mo din. And number 2, malakas ka ngayon pero mas inuuna mong ilaan yung lakas mo sa iba. Lagi ko ho yan sinasabi sa parents ko na until when ka na malakas dyan, until when mo din kami na aalagaan. Kaya nung nag-abroad po siya, never ko na pong na-experience na maka-attend sa graduation, nag-high school ako, nag-senior high, nag-college. Hindi ko ho yun na-experience. Kaya if nandito ka sa link na to na napapanood mo, until when ka din na malakas dyan na nagsisipag at inalagaan sila. Isipin mo ngayon yung sarili mo. May it be, nandyan ka, na naklik mo, tapos baka ito na nga yung opportunity para sa akin. May it be, malalim yung gabi ngayon, tapos na yung trabaho mo. Pero nandito ka, seeing this opportunity na nagsasabi na, what if gawin mo? And number 2 ho, masipag ka sa buhay, kaya sipagan mo pang maghanap ng other opportunity. Sinipagan mo nga pumunta dyan sa abroad eh, di ba? Iniwan mo nga kami, iniwan mo nga yung mga anak mo. Kaya alam ko na maybe naghanap ka ng opportunity part-time. Part-time na pwedeng pambayad sa mga gastusin bahay, gastusin mo din dyan. Or opportunity para makauwi ka for good. Kasi maybe this is your exit plan. Yung exit plan na hinahanap mo na ng matagal ng panahon. Kasi takot ka umuwi kasi walang opportunity na nag-aantay sa'yo dito sa Pilipinas. But here, Elite's Empire, yung nagsasabi sa'yo na, this is your answered prayer. Hindi ka habang buhay na nagkukuskus, naglilinis, naghahawak ng gloves, at pinagsisilbihan yung ibang pamilya. Number 4, malakas yung loob mo, kaya lakasan mong umuwi ng Pilipinas. Kasi hindi namin deserve na balikbayan box lang yung nakikita namin at nahahawakan namin. Hindi namin din deserve na karton lang ba or ikaw mismo yung maging karton na pauwi ng Pilipinas. Kaya sabi ko that time,
What if umuwi ka na lang din? Pero wala na akong choice eh. Kasi wala na rin siya. Kaya buti na lang napanood mo ito at nandito ka ngayon. Kasi this represent as anak na kung nakita mo na ito, umuwi ka na kasi inaantay ka ng mga anak mo sa gabi na namimiss ka nila. Nakikita na lang yung mga picture mo. Inaamoy na lang yung mga damit mo. Inaamoy na lang yung mga pinadala mo kasi mabango yan, di ba? Mabango yan kasi may amoy yan ng ano, ng ibang bansa. Sasabihin niya, ganito pala yung amoy sa Hong Kong, sa Saudi, sa UAE. Or baka hindi ka nga nakakapag-package eh. Buti pa sa ibang bansa nakakapag-package. Sasabihin ng anak mo, buti pa sa kapitbahay natin. May padala, pero ikaw, wala. Kasi bakit? Kulang. Hindi lang kulang. Mahal. Sa Saudi, mahal po magpadala. 'Di ba? Sa Saudi, mahal mag-box. Sa UAE, mas mahal din kasi may gera dun. Na-experience ko ho yan. Sa South Korea, pwede ka bang magpadala kaagad ng monthly, yearly? Sa Hong Kong lang meron yan kasi sa Hong Kong, mas marami silang time dun. Pero ikaw, gusto mong ipa-experience sa mga anak mo din na mabigyan sila ng bag na galing ibang bansa, pero mahal. Hindi mo kaya. Pero nandito ka right now na nakikita mo na what if ito naman. And number 4, naghihintay sa'yo yung pamilya mo. Yung pamilya na iniwan mo, na nagsabi ka lang sa airport, kumaway ka lang sa kanila, oh. Ganyan lang. May it be naghag lang kayo. Or may it be ikaw yung magulang na ayaw mong pupuntahin yung anak mo sa airport. Kasi yun yung airport talaga ang pinaka ayaw mong tignan na lumingon sa kanila. Kapag nandun kasi sa airport, tas kasama mong pamilya mo, dun ka magbabaway sa kanila. Masakit yung loob mo, tama? Masakit yung loob mo na iwan kami, iwan yung mga anak mo. Kaya yung minsan mga magulang, ayaw na lang pinapapunta yung pamilya sa airport eh, di ba? Baka ikaw yung magulang na yun. Or ikaw yung magulang na papunta mo sa airport para ma-feel din nila. Pero yung mga iniwan mo din dito sa Pilipinas, hindi mo alam, pag uwi nila ng bahay, umiiyak yan. Yung anak mo, na iniwan mo doon, iiyak yan kasi gabi. Tapos namimiss yung yakap mo. Namimiss yung, ma, ipagtimpla mo ako ng gatas. 2 years yung contract mo. Paano mo magagawa yun? 2 years tapos hindi ka papapauwiin? Di mo deserve yan. Yung 2 taon na hindi mo sila nakasama, 4 na taon, 18 years, 20 years, meron nga dito senior citizen na sa ibang bansa. Pero wala silang magawa. Diba? Wala ka din magawa. Kasi kami din ng mga anak, wala din kayo magawa. Kailangan natin ng pera eh. Kailangan natin na pampaaral nyo, gastusin. Kaya naghihintay yung pamilya mo dito sa Pilipinas. And masasabi ko sa'yo na, Elite's Empire, pagiging elite leader is the best decision I made in my life. If nag-start ka with one account, anong accounts yung pinag-startan mo? But you want to do this all out, if member ka na, do it. Kasi ako, nag-take action lang din. Alam niyo kung ano yung ginamit ko dito? Yung savings po na naiwan ng magulang ko. Gamit pa po yung sa OWA, sa mga OFW na may alam ng OWA. Yun po yung ginamit ko na benefits. Kaya sabi ko, inenegosyo ko ba to ulit sa ukayan ko or dito na lang sa Elite's Empire? We have system, we have community. Tignan mo yung comment section ngayon and comment down, welcome to Elite's Empire. Sila ho yung mga makakasamahan mo na tutulong sa'yo dito sa community natin. Kung nagdi-decide ka ba kung mag-all out ba ako, mapapauwi ba talaga ako for good? Yes! I'm telling it to you right now. Kung nilakasan mo yung loob mo na iwan kami dito sa Pilipinas, lakasan mo din yung loob mo na gawin yung negosyo. I-all out mo kung magkano na yung meron ka right now. Paniwalaan mo yung sarili mo kasi pinaniwalaan mo nga yung sarili mo na walang direksyon na nandyan ka eh. Di ba? And ito ho yung mga tao na masasabi ko talaga na buti na lang din ginawa nila yung Elite's Empire. A family business. Si Coach Kato, 8 years siya sa Saudi. 13 years, 8 years ho si Coach Philip sa pagiging seaman niya. Si Meg, Ilocano ho sila, from vegan. Nakasama ko si Meg, first anniversary ng company. Meron silang sasakyan, pero ipon ho yun ng mama niya. And naka-video ko lang namin si Coach Kat. Few months, nakauwi na rin siya for good. Sumunod po si Coach Philip. Alam ko po yung story ng nangyari ng family sa kanila kasi na-inspired ako eh. Kung ito nga isa pa lang yung anak nila.
Hindi nila mabigay yung time for 13 years na hindi nila kasama. Ikaw pa kaya nakaka-start mo dyan? Maybe 8 months, 5 months, kasi marami akong nakakausap dito na 8 months pa lang. Nag-inquire na. Ganyan katatag yung loob mo na sumubok ka agad sa business. And ganyan mo din papaniwalaan yung sarili mo. Ngayon, magkakasama na sila. Nagiging inspirasyon na rin sila ng pamilya dito sa Elites Empire. And ito din ho, isang hairstylist. Kasama ko din po to na anak ng isang OFW. Sabi niya, OFW yung magulang ko. Siguro kailangan ko na rin siguro sumunod. Ayaw ko na mag-aral. Ako din ho anak ng isang OFW pero hindi ako sumunod sa Hong Kong. Pero siya ho, alam niyo po yung kwento niya dahil sa pagiging ilang years na siya sa UAE, ngayon niya lang ho nakapag-experience sa mama niya na matravel. Sino mag-aakala na yung anak na yun is mapapa-experience niya yung ganito? Mapapa-experience niya din na, buti na lang anak, hindi ka nagtagal dyan sa ibang bansa. Alain mo yun, yung nanay na nagsasabi na pumunta ka ng ibang bansa para magtrabaho pero ngayon magkasama na sila. And this is your inspiration also na gawin ito. Kung nagawa ni Duchess, alam ko din na kayang-kaya mo. Wala din to pang puhunan. Wala din mo pang elite leader. Sabi nga niya, magagawan ko kaya ng paraan. In few months, few days lang po nagawa niya ng paraan. Sa pag-all out din niya, ito po yung ginagawa niya. Sunog na nga po yung ano dyan eh, yung mabuhok ng mga pinaplansya niya. Pero naging top 50 po ng company. And ito talaga yung pinaka-best feeling. Reward na lang yung income na nagkakaroon siya sa kanya. Pero ang pinaka-the best na gift niya sa nanay niya is naging part na rin ho ng Elites Empire. Elite leader na rin ho. And natatravel niya na rin dito sa Cebu at sa ang places pa na gusto niya. Kasi kaya na eh, pwede na, may time na, may income na rin. Kaya kayang-kaya mo din to. If isa ka ding OFW or mami ka, tapos sinasabi mo sa anak mo na, sana ako naman, mapa-experience ng anak ko yun. And sana din, ikaw din, mapa-experience mo sa anak mo. And ito din ho, isa pang OFW sa Taiwan, anak din ho ito. Ang pangarap makagawa ng bahay. Alam ko sa karamihan ng mga nag-iibang bansa, naging OFW, isang pangarap niyo makagawa ng bahay. Kasi yan po yung pangarap ng mami ko na tapos na yung bahay, pero hindi niya na rin ho matitirhan. At si Elijah, ilang years na nag-work as a microchip sa Taiwan. And ngayon, yung pampagawa niya sana ng bahay nila, pinang-elite leader niya, pinang-all out niya, at tinaya niya. Ang naging mindset niya lang doon, kung ilalagay ko lahat dito yung meron ako ngayon, alam ko mas maganda pang bahay, mas magandang design, mas magandang buhay yung may bibigay ko sa tatay ko. Yun yung nasabi niya ngayon. Kaya nung nag-join siya ng Elites Empire, nagkaroon yung purpose ng life niya. Diba? Yung purpose na yun na dito niya lang din nakita. Yung value niya sa sarili. Na dati hindi niya kilala yung sarili niya sa pagiging ibang bansa. Ta-type-type lang na nakamask. Pero sa pag-click niya po, pag-click niya ng inquiries na yun is dito na rin ho, nagtuloy-tuloy yung breakthrough niya sa buhay. Naka-experience na mag-ibang bansa, and ngayon meron na rin po yung bahay na pinangarap niya para sa pamilya niya. And hindi lang din ho yan, kabayan, alam ko na yung bagay noon na panalangin mo, gusto mo na rin na mag-take action or mag-decide, maybe natatakot ka, sinasabi mo na, kapag ginawa ko ba to coach, kapag ginawa ko ba ito, magagawa ko din ba yung nagawa nila? Yes. Kasi alam mo ba, ito po yung mga OFW na sinasabi nila na buti na lang nakilala ko yung Elites Empire. Kapag nakikita ko tong picture na ito, lagi silang nagpapasalamat. And we can't wait, nakasama ka din sa ganitong gathering. Part-time lang ho nila na nagagawa ito. Part-time lang po sa Qatar, sa Kuwait, sa Saudi, sa Hong Kong, sa Dubai. Kung iniisip mo na kaya ko din kayang gawin part-time, sila ho yung representation mo. Isipin mo na nandyan na nakasama ka sa picture na yan. Kasi dyan ho nagsa-start ang lahat eh. Ang pag-i-imagine na meron kayang community na makikita din yung potential ko. Meron kayang isang community na hindi na lang si amo yung nakikita ko sa bahay. Meron kaya din yung mapapasukan ko, mabebelungan ako na hindi na lang nagkukuskus dito, hindi na lang ako nakahijab. Kasi kailangan natin papangitin yung mukha natin eh. Kasi ayaw din na amo nila na maganda tayo sa loob ng bahay. And sila ho, kapag may mga gathering po, alam ko nakasama ka na. So,
This time, yung mga nandito po is nakauwi na rin po for good. Yung mga nakita nyo na part-time, iba dito, nandito na sa Pilipinas. And we can't wait na makasama ka naman sa tarpaulin at ma-welcome ka. Welcome home, kabayan, and Elites Empire family. Ready na makasama ka. Kasi sa ilang years ka na rin dyan nagtatrabaho. Ilang years ka na rin na naghahanap. You're seeking for an opportunity na makauwi din sa'yo for good. Tignan mo yung mga ngiti nila. Na sana ako naman. Comment down. Ako naman next. And I want my story to be an inspiration. Ikaw, ano yung kwentong gusto mo? Ano yung kwentong may babahagi mo? Hanggang pagiging OFW na lang? Hanggang dyan na lang ba na nagtatrabaho, uuwi ng Pilipinas, bakasyon after 2 years? And ito po yung naging kwento ko. College graduate din ho ako. Raketera, naging part po ng Millionaire Circle. And na-enjoy ko na rin po na mag-international travel. And sabi ko that time, grabe pala yung nabibigyan ng Elites Empire. Hindi lang siya na sa income, but life transformation. From that kind na nawalan ng parents, na plan na rin na maging OFW. Pero ganito po yung nangyari sa akin. And South Korea, 6 years ago, dream po namin ito ng parents ko, ng mommy ko na mapuntahan. But dito po sa Elites Empire, napa-experience niya. And we can't wait na ikaw naman hindi ka lang na basta na nagtatrabaho dyan, but turista din. Anong feeling na kasama mo yung anak mo? Anak, nag-book ako ng Hong Kong Disneyland. Punta tayo dito. Kaya ka nagtatrabaho para ma-experience mo yun, tama? Kaya ka nagtrabaho dyan para mapapunta mo sila sa South Korea, sa Japan, sa Thailand. And sasabihin nila na, Ma, buti na lang sumubok ka sa ganitong opportunity. Dahil anong mangyayari sa atin kung hindi mo ito ginawa? May it be, nag-aabang na lang kami. Pero buti na lang nag-decide din ako. And I am the hope of my family. Kaya susubukan ko lahat para sa magandang buhay ng pamilya ko. Alam niyo, nung nakita ko yung Elites Empire, gusto ko na rin po na mawala dito sa mundo kasi nung na-meet ko siya, hope ko to. Bago ko nakita to, sabi ko na, kaya ko din kaya? Kaya ko din kaya as anak ng OFW or mag-ibang bansa na lang? Ikaw ang tinatanong mo sa sarili mo na magandang buhay para sa pamilya ko. And ito po yung picture namin. Same picture, pero wala na po sila. Ito yung last na picture namin bago po mawala yung parents namin. Mga bata pa po kami niyan. And isipin mo na, anak mo yung nandyan, buong pamilya mo yung nandyan. Alam niyo po yung 4 na taon na yon, buti sabi ko, buti na lang, hindi ka nagtagal dyan. Pero bakit ganito yung nangyari sa atin? Lagi kong question yun sa mind ko, pero Elites Empire, ganito po yung nabigyan na transformation. Kaya sabi ko na, buti na lang may ganitong opportunity na lagi kong sinasabi, everything happens for a reason. Nangyari yon kasi pinaganda lang yung kwento ko, and ikaw, nakaka-relate ka sa akin ngayon na pinapaganda yung kwento mo na kahit nasa matahimik na gabi ngayon, pero iniisip mo pa rin yung pamilya mo kung kumain na sila, kung maayos ba yung uniform nila pagpasok nila. May ganon din yung feeling mo na mami na sinasabi mo na, anak, mag-aaral ka ng mabuti. Kaya ako din, never ko na-experience yun. Kaya ikaw yung magpaparanas ngayon na umuwi ka ng Pilipinas kung may ganitong opportunity. Kasi hindi ko na rin po siya mababawi yung nangyari sa akin. Masayang nag-ibang bansa, ikaw yan. Masayang ginagawa ang trabaho abroad, ikaw yan. Pero hindi ka sigurado kung pag-uwi mo ng Pilipinas, buhay ka pa. Kasi nung nandyan ka na, kalahati ng katawan mo, wala na. Kasi hindi mo na magalaw eh. Yung kalahati nandito sa Pinas, pero yung half nandyan sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa pamilya. And let me be your inspiration kasi itong 3 magkakapatid ngayon ay natulungan lang din ho ng Elites Empire. Kaya lagi ko sinasabi na buti na lang may ganito. Kaya ikaw, alam ko, nararamdaman mo ako ngayon at umiiyak ka din ngayon. Full of gratitude
na may isang bata na napanood mo ngayong gabi na ito at sasabihin mo na gagawin ko na rin ito para sa kanila, or isa kang anak na gagawin ko din ito para sa nanay ko na makasama ko siya. If you have that time na ma-experience mo din na mayakap siya araw-araw, why not do this? Nasa bahay ka lang naman eh. Hindi ka na mag-iibang bansa. An Elite's Empire, ito yung opportunity na kayang ibigay lahat ng pangarap mo. Basta sipagan mo lang. Sinipagan mo din dyan eh, di ba? Sinipagan mo na everyday kang gumising with alarm. Ito, sisipagan mo na mag-i-inspire na maraming tao. Sisipagan mo na gamitin yung kwento mo para sila naman yung matulungan mo. You can be the light. Isa kang liwanag kasi ikaw yung inspirasyon nila na OFW. Nakauwi na rin for good. At kasama yung mga anak ko. Yan yung magiging kwento mo. At kapag may nakarinig din sa story mo na yan, siguro feeling mo right now, gusto ko din na i-share yung kwento ko. Kasi gusto ko din na ma-voice out sa kanila kung ano yung nararanasan ko dito. Ikaw ang channel ng lahat ng mga OFW right now, na sana may gawin din sila. Pero ikaw yung nakakita. Ikaw yung nakakita ng ganito. Ikaw yung pumasok sa ganitong opportunity. Kaya ikaw din yung magbibigay at magpapasa ng liwanag na binigay ng ating higher creator. At lahat ng mga pinagpipray natin, pinagpipray mo, kabayan, binibigay niya. Pinagdasal mo to, comment down answered prayer. Yung answered prayer mo, nandito na sa harapan mo ngayon. Ikaw na lang ang kulang. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pinagpray mo na, tama na to. Pinagpray mo na okay na ako sa pag-ibang bansa. Opportunity, gawin ko to few months. Ilang months ko lang nasisipagan dito part-time. Right after na mas malaki na yung na-experience mo na income dito sa Elite's Empire, muwi na tayo for good. Kasi ang arrival, na-miss mo ba to? Na-miss mo ba yung arrival na yan na hawak-hawak mo yung luggage mo na naka-cellophane kasi binalot mo, kasi galing ka ng Saudi, galing ka ng UAE, galing ka ng Japan, ng Thailand, ng Hong Kong. Hawak mo na yung dalawang luggage na napakalaki na tig 20 kilos kasi for good ka na. At sasabihin mo sa pamilya mo na, anak, sa family mo, anak, nanay mo, mga magulang mo na, sunduin niyo ako sa airport kasi may Elite's Empire na nagpauwi na sa akin at gagawin natin ang Elite's Empire. Itong arrival na ito, ang magwe-welcome sa'yo mismo ay buong Elite's Empire. And I can't wait na ikaw naman ang mapauwi and ramdamin mo yung mind mo ngayon, yung heart mo. It's time for you to reflect. Ngayong gabi na ito, huwag kang matulog kasi gusto mo na maging start. Gusto mo na rin na ikaw naman, na nanay, na anak, na pamilya mo naman ang maka-experience sa arrival na ito at yayakapin ka ng mahigpit. Dahil kapag niyakap mo sila ng mahigpit, meron ka ng peace of mind. Nabuhay ka pa na umuwi dito sa Pilipinas dahil kung nagawa ng lahat ng mga OFWs, alam ko na magagawa mo din. Kaya I can't wait, kabayan, na ikaw din ay mapauwi for good. Mayakap yung anak mo na matagal niya nang hinahanap sa'yo. Mahalikan siya dahil itong gabi na ito, yung naging opening sa'yo, na this is your opportunity and I can't wait na makita ka sa arrival. Thank you so much and to God be all the glory.